Sitayo ang lahat para sa ating panimulang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinaw ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Magandang araw mga bata! Bago kayo magsiupo ay pagpupulot ng mga kalat na nasa ilalim ng inyong mga upuan at pakiayos na rin. May lumiban ba sa ating klase ngayon? Magaling kung ganun. Bago tayo magtungo sa ating panibagong aralin, ay mayroon ako dito mga alituntunin na nais kong sundin ninyo habang kayo ay nasa ating silid-aralan. Sabay-sabay natin itong basahin. Mga pamantayan, makinig ng mabuti. Umupo ng maayos. Iwasan ang sabayang pagsagot at lumahok sa klase. Naunawaan ba ito mga bata? May takdang aralin ba tayo? Kung mayroon ay pagkapasa dito sa harapan. Bago tayo magtungo sa ating aralin, ay balikan muna natin ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo. Ano nga ba ito? Tama, ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo ay tungkol sa sexual at asexual na pamamaraan sa pagpaparami ng tanim. Ano-ano ang kaibahan ng pagpaparami ng pananim? Magaling. Bakit kailangang alamin natin ang mga paraan na ito? Tama, lubos nga ninyong naunawaan ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo. Mayroon ako ditong inihandang dereko na sa tanim ng bahay. Pamilyar ba kayo sa kantang Twinkle Twinkle Little Star? Kung ganun ay sabay-sabay natin itong kantahin gamit ang lirikong ito. Simulan na natin. Sa tanim ng buhay, tayo'y mag-alaga. Bago itanim magbukal tayo, habang tumutubo diligan natin. Upang lumagot maging maganda, pagkatapos magtanim mag-ingat tayo. Puno at halaman ay alagaan. Naunawaan niyo ba mga bata? Magaling kung ganon. Nag-enjoy ba kayo sa ating kinanta ngayong araw mga bata? Kung ganon ay ano ang unang hakbang? Ano ang inyong napapansin habang kinakanta ang sa tanim ng buhay? Magaling! Ano kaya ang unang hakbang sa pagtatanim? Tama! Ano naman ang pangalawa? Magaling! Sa hapong ito ay ating tatalakayin ang mga pamamaraan sa pangangalaga ng pananim. Ating alamin ang mga hakbang na ito. Naunawaan niyo ba mga bata? Sabay-sabay nating basahin ang mga layunin. Natutukoy ang iba't ibang mga pamamaraan ng pangangalaga ng pananim. Nagpapakita ng pagpapahalaga at malasakit sa pangangalaga ng mga pananim at naisasagawa ang iba't ibang mga pamamaraan ng pangangalaga ng mga pananim. Naunawaan niyo ba mga bata? Kung gayon ay ano ang mga napapansin niyo sa paligid? Tama, mayroong mga pananim.
Alam niyo ba kung paano ito itinatanim? Ngayon ay atin itong malalaman. Ang unang paraan sa pangangalaga ng tanim ay ang pagbubungkal sa lupa. Ano kaya ang pagbubungkal ng lupa? Magaling! Bakit kaya binubungkal ang lupa? Tama! Binubungkal ang lupa para makapasok ang hangin at tumubo ng maayos ang pananim. Ang sunod naman, ano kaya ang pagpupunla? Ano kaya ang pagpupunla? Tama! Ang pagpupunla ay paglalagay ng mga buto o binhi sa lupa. Dapat ang paglalagay nyo ay maabot lamang sa 1.5 meters upang hindi ito malanta at madali itong tumubo. Sa susunod naman, ano kaya ang pagdidilig? Tama. Ang pagdidilig ay ang pagbubuhos ng tamang sukat ng tubig sa pananim. Ito ay para hindi malanta at sakto lamang ang tubig na dapat nating nilalagay para hindi malanta at tumubo ito ng maayos. Sa ikaapat naman, paglalagay ng pataba. Bakit kaya ito nilalagyan ng pataba? Magaling! Nilalagyan ito ng pataba upang magkaroon ng sapat na sustansya ang halaman sa pag-absorb ng nutrients ng roots nito. Dahil nakakatulong ang paglalagay ng pataba para ang halaman ay lumago at maging maganda. Sa panglimang paraan, pagpuksa ng mga halamang ligaw. Bakit kaya kinakailangang puksain ang mga halamang ligaw? Magaling! Pinupuksa ang mga halamang ligaw upang hindi ito makasagabal sa pagtubo ng halaman. Dahil pag ang mga halamang ligaw ay kumapit o mag-dominate sa mga pananim, hindi ito makakakuha ng insaktong nutrients na kailangan nito o sustansya at hindi ito makakatubo dahil natatabunan na ito ng mga halamang ligaw. Sa pang-anim naman, pagpupuksa ng mga peste at sakit ng halaman. Bakit kaya kailangan nating puksain ang mga peste at halamang ligaw? Magaling! Pinupuksa ang mga peste at halamang at sakit ng mga halaman dahil hindi tutubo ang iyong mga pananim pag may mga peste dahil sinisira nito ang pundasyon ng iyong halaman. For example, ang iyong halaman ay may peste, tapos ang mga dahon nito ay kinakain ng mga peste kaya hindi ito tumutubo ng mabuti.
Kaya kailangan natin gumamit ng pampatay ng peste, which is pesticide o insecticide. Sa panghuli naman, paglalagay ng baklad. Bakit kaya kailangan nating lagyan ng baklad ang ating mga pananim? Tama, nilalagyan natin ng baklad ang ating mga pananim upang hindi makapasok ang anumang hayop at hindi makapinsala sa ating mga pananim. Para na rin ito sumuporta sa mga gumagapang natin na tanim tulad na lang ng kamote o ng kahit anumang mga pananim na gumagapang. Naunawaan niyo ba mga bata? May mga katanungan pa ba kayo? Magaling kung ganoon. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating pangkatang gawin. Nais kong gumawa kayo ng isang role play sa gamit ang mga pamamaraan sa pangangalaga ng pananim. Narito ang mga pamantayan na dapat inyong sundin. Basahin ng sabay-sabay mga bata. Rubrics. Nilalaman 15 puntos. Kalkulasyon 5 puntos. Pagganap 10 puntos. Kabuuang puntos 30 puntos. Naunawaan niyo ba mga bata? Ngayon ay maaari na kayong magsimula. Magaling mga bata, palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon ay magkakaroon tayo. May mga katanungan pa ba kayo mga bata? Kung gayon ay ako magtatanong upang malaman ko kung kayo ba ay nakikinig sa aking talakayan ngayong hapon. Ano-ano ang mga pamamaraan ng pangangalaga ng pananim? Magaling. Maaari niyo bang bakit mahalaga na malaman natin ang mga pamamaraan kung ano ang mga pamamaraan sa pangangalaga ng pananim? Tama, palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon, may mga katanungan pa ba kayo? Kung wala na ay magkakaroon tayo ng pasli. Kumuha ng isa at ipasa sa likuran. Tapos na ba kayo mga bata? Ipasa ang inyong mga gawa dito sa harapan. Para sa inyo, takdang aralin ay gumawa kayo ng isang concept map na masasagot ang mga tanong na ito. Bakit kaya kailangan nating malaman ang iba't ibang mga pamamaraan sa pangangalaga ng pananim? Naunawaan niyo ba mga bata? Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Kung wala, ay paalam na mga bata. Hanggang sa muli.